Ang unang nagmulat sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Amoy ng alat, ng basang buhangin, at ng tuyong kahoy na sinusunog ng araw. Kasunod noon ay ang tunog isang marahan, paulit-ulit na paghampas ng alon sa dalampasigan. At ang panghuli, ang sakit. Isang matalim na kirot ang biglang kumalat mula sa kanyang tagiliran, paakyat sa kanyang sentido, na para bang may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanya. Napapikit siya ng mariin. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit kahit ang simpleng pag-angat ng daliri ay nagdulot ng panibagong bugso ng sakit. Saan siya naroroon? Bakit tila yari sa kawayan ang dingding na nasa tabi niya? At bakit magaspang na kumot ang nakabalot sa kanyang katawan? Pinilit niyang imulat muli ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, isang maliit na silid. Isang gasera sa sulok na bahagyang nagbibigay liwanag. May mga lambat ng isda na nakasabit sa dingding. Wala siyang maalala. Isa lang malaking blanko ang kanyang isipan. Hanggang sa may narinig siyang isang tunog mula sa kawalan. Isang tunog na nagpabuhay sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Isang iyakang sanggol, at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Hindi bilang isang malinaw na alaala, kundi bilang isang malakas na damdamin, isang pangungulila, isang paghahanap. Ang mga anak ko, ang mahinang usal niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Marco. Maria, ang kanyang kambal, bigla. Isang imahe ang sumabog sa kanyang isipan, matingkad at puno ng init. Nasa isang silid siya ng ospital, malinis at puti. Ang pagod sa kanyang katawan ay napapalitan ng isang kaligayahang hindi mapantayan. Sa kanyang kaliwang braso ay si Maria, mahimbing na natutulog. Sa kanan ay si Marco. Bahagyang gumagalaw ang maliliit na daliri. Pumasok si Miguel, ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay namumugto, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na tuwa. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Salamat, mahal ko. Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Salamat sa pinakamagandang regalo sa buong buhay ko. Ang ating mga pangarap, Miguel. Sagot niya, habang isang butil ng luha ang masayang gumulong sa kanyang pisngi. Hinaplos ni Miguel ang kanyang buhok. Pinapangako ko sa iyo, Ara. Sabi nito, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ay isang panunumpa. Proprotektahan ko kayong tatlo. Walang sino man, kahit sino pa man, ang makakapanakit sa pamilya natin. Ikaw ang aking reyna, at sila ang ating mga prinsipe at prinsesa. Ang init ng alaala ay biglang pinutol ng matinding kirot sa kanyang ulo. Napadaing siya ng mahina. Ang masayang eksena sa ospital ay biglang naglaho, na parang isang panaginip na sinira ng isang bangungot. Bumalik siya sa kasalukuyan, sa amoy ng alat, sa tunog ng alon, sa sakit. Pinilit niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi kanya. Tumingin siya sa kanyang mga braso at binti. May mga benda, may mga galos. Ano ang nangyari pagkatapos ng ospital? Bakit siya napunta rito? Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang isipan. Pilit na pinagdudugtong ang mga putol-putol na piraso. Isang panibagong imahe. Isang opisina. Malamig. Malawak. Nakatayo siya sa harap ng isang babae. Si Katrina Gonzalez. Ang babaeng minsan nang naging bahagi ng buhay ni Miguel. Ang mga mata ni Katrina ay malamig. Mapanuri. Sa kanyang kamay. May hawak siyang isang folder. Isang manipis na folder na naglalaman ng katotohanan. Mga bank statement. Mga pekeng resibo. Ang ebidensya na magpapatunay na hindi siya nagnakaw sa pondo ng ospital. Ang katibayan na si Doña Isabela at si Katrina ang nasa likod ng lahat. Tapos na ang laro ninyo, Katrina. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag.
kahit pa kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Alam ko na ang lahat. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Isang ngiting hindi umaabot sa mga mata nito. Talaga? Dr. Reyes? Sa tingin mo ganoon lang kadali yon? Kinuha ni Katrina ang isang baso ng tubig mula sa dispenser at iniabot sa kanya. Mukhang kailangan mong palamigin ang ulo mo. Nag-alinlangan siya. Pero tinanggap din niya ito. Isang lagok lang. At doon nagsimulang gumuho ang lahat. Isang biglaang pagkahilo. Ang pag-ikot ng kanyang paningin, ang pakiramdam, na unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Anong nilagay mo rito? Ang ngiti ni Katrina ay lalong lumawak. Nakakatakot. Pampatulog lang, Ara. Para mas maging mahimbing ang iyong huling biyahe. Ang huling biyahe. Nag-flash sa kanyang isipan ang huling imahe. Ang pinakamasakit sa lahat. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, pero hindi siya ang nagmamaneho. May isang lalaking hindi niya kilala sa driver's seat. Nakaupo siya sa passenger side. Walang lakas. Ang kanyang isip ay parang nasa ilalim ng tubig. Pababa sila sa isang palikulikong daan sa gilid ng isang bundok. Gabi. Madilim. Naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng sasakyan. Narinig niya ang tawa ng lalaki. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nakita niya ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na truck, ang nakabibinging tunog ng bumubungad na bakal, at ang pakiramdam na lumilipad bago ang isang malakas na pagbagsak at ang ganap na kadiliman. Hindi! Napabangon siya. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig, kasabay ng isang sakit na halos magpahiwalay sa kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Napahiga siyang muli. Humihingal. Nanginginig. Ang mga luha ay sunod-sunod na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Naalala na niya ang kasinungalingan, ang pagtataksil, ang tangkang pagpatay sa kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang mga anak, si Marco at Maria. Nasaan sila? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Alam ba ni Miguel ang katotohanan? O naniwala na rin siya sa mga kasinungalingan ng kanyang ina? Ang pinto ng maliit na kubo ay marahang bumukas at isang anino ang pumasok. Isang matandang lalaki, payat ang pangangatawan, may balbas na puti at may mga matang malalim ngunit kalmado. May dala itong isang mangkok na umuusok. Nagkatitigan sila. Ang takot at pagkalito sa mga mata ni Ara. Ang kalmadong pagmamasid sa mga mata ng matanda. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa isang maliit na upuan sa tabi ng kanyang higaan. Inilapag nito ang mangkok sa isang maliit na mesa. "Gising ka na, iha," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat sa bawat salita. "Matagal ka naming hinintay." Ang gabi para kay Miguel de Villa ay walang katapusan. Ilang linggo na ang nakalipas. Mula nang matanggap niya ang balita, isang tawag sa telepono sa gitna ng madaling araw, isang boses na walang emosyon na nagsasabing may natagpuang wasak na sasakyan sa paanan ng isang bangin sa Batangas. Ang sasakyan ay nakarehistro sa kanyang asawa, si Dr. Arabella Reyes de Villa. Walang nakitang katawan. Ayon sa mga investigador, posibleng inanod na ng malakas na alon sa dagat. Pero sa mata ng batas at sa mata ng publiko na kinabukasan, ay agad bumalita sa eskandalo. Si Ara ay patay na. Patay na isang takas. Isang magnanakaw. Bumangon si Miguel mula sa kama kung saan hindi naman talaga siya nakatulog. Ang bawat sulok ng kanilang silid ng kanyang silid na lang pala ngayon ay sumisigaw ng pangalan ni Ara. Ang amoy ng kanyang pabango ay nanunuot pa rin sa mga unan. Ang damit na huli niyang isinuot bago ang gabing iyon ay nakasabit pa rin sa likod ng pinto. Ang lahat ay naroon, maliban sa kanya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Sa kadiliman ng hardin, malamig ang hangin, pero hindi nito napapantayan ang lamig sa loob ng kanyang dibdib.
Isang baso ng alak ang nasa kanyang kamay. Ang pang-apat o pang-lima na yata niya ngayong gabi. Pero hindi nito kayang patayin ang mga tanong na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Bakit, Ara? Bakit mo ginawa yon? Totoo ba ang lahat? Ang sinasabi nilang pagnanakaw? Ang pagtakas? Hindi niya maintindihan. Hindi niya matanggap. Ang babaeng pinakasalan niya, ang inang iiyak sa tuwa habang yakap ang kanilang mga anak, ay hindi kayang gumawa ng ganoong bagay. Pero ang ebidensya, malinaw, ipinakita sa kanya ng kanyang ina. Mga dokumento, mga testimonya. Napapikit siya ng mariin. Ang sakit ng pagkawala ay nahahaluan ng pait ng pagtataksil. Miguel, anak, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi niya namalayang bumukas pala ang pinto. Nakatayo roon si Doña Isabela, balot sa kanyang mamahaling sedang roba. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at autoridad. Hindi ka na naman natulog, sabi nito, lumalapit sa kanya. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Ano po ang gusto ninyong gawin ko, ma? Sagot ni Miguel. Ang boses ay pagod. Magpanggap na walang nangyari? Magpanggap na hindi nawasak ang buhay ko? Hindi nawasak ang buhay mo. Iniligtas ka lang mula sa isang pagkakamali, mariing sabi ni Doña Isabela. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Hindi mo siya tunay na kilala, Miguel. Nilinlang ka niya. Tayong lahat. Pero tapos na yon. Kailangan mong maging matatag para sa kumpanya, para sa mga anak mo. Ang mga anak niya, Marco at Maria. Isang panibagong kirot ang tumagos sa puso ni Miguel. Umalis siya sa pagkakahawak ng ina at lumabas ng silid. Tahimik niyang tinungo ang nursery sa kabilang pasilyo. Bukas ang pinto. Sa ilalim ng dim light, nakita niya ang dalawang kuna, ang dalawang maliliit na anghel na iniwan sa kanya ni Ara. Ang tanging alaala niya rito at ang buhay na patunay ng kanyang pagkakasala. Dahan-dahan siyang lumapit sa kuna ni Maria. Gising ito. Ang malalaki at bilugang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Binuhat niya ito ng may pag-iingat. Ang gaan-gaan nito sa kanyang mga braso. Amoy gatas. Amoy ng bagong buhay. Ngunit nang tumitig sa kanya ang sanggol, hindi kagalakan ang naramdaman ni Miguel, kundi isang pader. Isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang pagkukulang. Biglang umiyak si Maria. Isang malakas, nakakabinging iyak na puno ng takot. Tila ba naramdaman nito ang gulo sa kanyang puso, ang lamig sa kanyang mga kamay. Shh! Tahan na! Pulong niya, pero lalo lang itong lumakas. Agad na pumasok ang yaya. Sir, ako na po. Walang imik na iniabot ni Miguel ang sanggol. Sa mga braso ng yaya agad itong tumahan. Para siyang sinampal ng katotohanan. Kahit ang sarili niyang anak ayaw sa kanya, bumalik siya sa sala. Lalong bigo. Naroon na si Katrina. Kausap ang kanyang ina. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Miguel, kumusta ka na? Malambing na tanong ni Katrina. Lumalapit sa kanya na para bang may karapatan itong damayan siya. Okay lang ako. Maikling sagot niya. Umiiwas sa tingin nito. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sabi ni Katrina, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Ngunit bahagya siyang umatras. Nandito lang kami para sa'yo. Para tulungan kang makalimot. Isang kislap ng tagumpay ang sandaling gumuhit sa mga mata ni Katrina. Isang bagay na hindi nakita ni Miguel dahil nakayuko siya. Nakatingin sa baso ng alak na hawak. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Katrina at bumalik na sa silid ang kanyang ina, naiwan na naman siyang mag-isa sa sala. Sa kanyang pag-iikot, napansin niya ang isang aparador na bahagyang nakaawang. Ang aparador kung saan itinago ni Ara ang mga gamit na pinamili niya para sa kambal. Binuksan niya ito. Mga maliliit na damit, mga laruan. May isang maliit na kahon sa pinakasulok.
Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang maliit na laruang kuneho na gawa sa tela, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. At sa ilalim nito, may isang nakatuping papel. Kinuha niya ito, isang pamilyar na sulat kamay, ang sulat kamay ni Ara. Binuksan niya ito at binasa ang maikling mensahe na nakasulat doon para sa ating pangarap. Mahal ko. Biglang tumigil ang paghinga ni Miguel. Ang mga salitang iyon, ang mga pangarap nila. Hindi ito pangarap tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay pangarap tungkol sa isang buong pamilya, isang masayang tahanan. Paano na isulat ng isang taong may ganitong pangarap ang isang liham na puno ng pagmamahal kung sa isip pala niya ay ang pagnakaw at pagtakas? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang puso. Isang maliit, ngunit mapanganib na binhi na nagsimulang mag-ugat sa gitna ng mga kasinungalingan. Lumipas ang 5 taon. 5 taon na parang isang mahabang panaginip na binubuo ng 2 bagay lamang, sakit at paghahanda. Ang sakit ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang matalim na kirot mula sa mga sugat at nabaling buto. Ito ay naging isang mapurol, palagi ang kirot sa kanyang puso, isang paalala sa lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang karera, ang kanyang asawa, at higit sa lahat, ang kanyang mga anak. Ang sakit na iyon ang naging panggatong para sa paghahanda. Sa bawat pagsikat ng araw sa maliit na nayon ng mga mangingisda sa Batangas, ang unang maririnig sa dalampasigan ay ang tunog ng kanyang mga paang humahampas sa basang buhangin. Takbo, walang tigil, hanggang sa ang kanyang mga baga ay sumisigaw na ng hangin at ang pawis ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Itinutulak niya ang kanyang sarili hanggang sa hangganan ng kanyang lakas. Hindi na siya papayag na maging mahina ulit. Kasama si Mang Lito, natuto siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang dating malalambot na kamay ng isang doktor ay naging matigas at mabilis. Natuto siyang unawain ang bawat galaw ng kalaban, kung paano gamitin ang lakas nito laban sa sarili nito. Sa bawat pagbagsak at pagtayo, isang bahagi ng dating Dr. Arabella Reyes ang namamatay at isang piraso ng bago niyang pagkatao ang isinisilang. Sa gabi, kapag ang buong nayon ay natutulog na, ang tanging liwanag na nagmumula sa kanilang maliit na kubo ay ang liwanag mula sa screen ng isang lumang laptop. Pinag-aralan niya ang lahat. Ang bawat galaw ng De Villa Corporation, ang bawat miyembro ng board, ang bawat proyekto, ang bawat kahinaan, ang kanyang isipan, na dating puno ng kaalamang medikal, ay napuno ngayon ng mga financial statement, corporate law, at mga diskarte sa negosyo. Naging isa siyang anino, isang multo na nagmamasid mula sa malayo, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tinawag niya ang sarili na Clara Santos, isang pangalang simple, isang pangalang pangkaraniwan, isang pangalang perpekto para sa isang taong gustong makalapit ng hindi napapansin. Isang hapon, habang nag-aayos sila ni Mang Lito ng sirang lambat sa dalampasigan, bigla itong nagsalita. Ang mga malalaking pating sa syudad, simula ni Mang Lito, ang mga matay na katanaw sa malayong karagatan. Kapag nagugutom, wala silang pakialam kung anong maliliit na isda ang kanilang nalalamon. Basta sila'y mabusog. Tumingin sa kanya si Ara, si Clara. May pinaghuhugutan po yata kayo, Mang Lito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Ang pamilya ko, dati rin kaming mangingisda, pero hindi dito. May maliit kaming negosyo. Hanggang sa dumating ang isang pating. Nilamon ang lahat. Ang aming kabuhayan, ang aming pangalan, ang buhay ng aking ama. Hindi ito nagbigay ng detalye. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara na hindi lang awa ang dahilan kung bakit siya tinulungan ng matanda. May mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na nabuo mula sa iisang karanasan,
ang masira ng mga De Villa. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Clara. Ang mga salita ni Mang Lito ay umalingaw sa kanyang isipan. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, binuksan niya ang kanyang laptop at nag-search. Hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pamilyang iniwan niya. Ilang sandali lang, lumabas ito sa screen. Isang article mula sa isang online society magazine, The De Villas, A Legacy of Power and Compassion. At naroon ang litrato. Si Miguel, nakatayo sa gitna. 5 taon ang nagbigay ng ilang guhit sa kanyang mukha. Ang dating mainit na mga mata nito ay mayroon ng bahid ng lamig at distansya. At sa magkabilang gilid niya, hawak ang kanyang mga kamay ay 2 bata. Isang batang lalaki na may seryosong mukha, kamukhang kamukha ni Miguel, at isang batang babae na may maningning na mga mata at isang matamis na ngiti ang ngiti ni Ara. Marco. Parang isang punyal ang biglang tumusok sa kanyang puso. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga anak niya, napakaganda nila. Malalaki na sila. Hindi niya namalayan, ang screen ng laptop ay unti-unting lumabo. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang butil ng luha. Pagkatapos ay isa pa. Ito ang unang beses na umiyak siya sa loob ng 5 taon. Ngunit kasabay ng luhang iyon ay ang pag-alab ng isang damdamin na mas malakas pa sa lungkot. Galit. Isang dalisay, nagbabagang galit. Ang babaeng nasa litrato sa tabi ni Miguel, si Katrina, ay nakangiti na parang siya ang reyna. Ang babaeng iyon ay nabubuhay sa buhay na dapat ay para sa kanya. Ang babaeng iyon ay malapit sa mga anak na ipinagkait sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang pag-iyak ay para sa mga mahihina. Ang pag-iyak ay para kay Arabella Reyes. Siya si Clara Santos ngayon. Tumayo siya at humarap sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Mahaba ang kanyang buhok, abot hanggang baywang, ang huling alaala ng babaeng minsan niyang minahal. Kumuha siya ng isang pares ng gunting. Walang pag-aalinlangan. Snip, snip, snip. Isa-isang nalaglag sa sahig na kawayan ang mahahabang hibla ng kanyang buhok. Ang bawat gupit ay isang pagputol sa nakaraan. Isang pagtalikod sa kahinaan. Nang matapos siya, ang buhok niya ay abot na lang sa kanyang balikat. Simple, praktikal. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Ara. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng init at pagtitiwala. Ang mga ito ay malamig, matalas, at puno ng isang hindi matinag na determinasyon. Handa na ako, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang deklarasyon. Bumalik siya sa mesa. May isang folder doon na matagal na niyang inihanda. Kinuha niya ang isang papel mula sa loob, isang application form. Para sa posisyon ng medical consultant sa isa sa mga charity foundation na pinapatakbo ng De Villa Corporation, ito ang kanyang daan papasok. Ang unang hakbang, hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito na ang simula ng pagbawi niya sa lahat. Nakatayo si Clara sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng akasya. Sa kanyang harapan, tila isang dambuhalang halimaw na gawa sa salamin at bakal, ay ang tore ng De Villa Corporation. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang masilayan ito. Pero tandang-tanda pa niya ang pakiramdam, ang takot, ang kahihiyan, ang imahe ng kanyang sarili na kinakaladkad palabas ng mga guwardiya, habang ang mga mapanghusgang mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang palad at ang pamilyar na kabog sa kanyang dibdib. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumalikod, tumakbo pabalik sa kaligtasan ng payapang dalampasigan. Ngunit pinigilan niya ito. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya si Arabella Reyes. Hindi na siya ang babaeng iyon
na puno ng takot. Siya si Clara Santos. At nagbalik siya hindi para tumakas, kundi para maningil. Inayos niya ang kanyang simpleng itim na blazer at nagsimulang tumawid. Sa bawat hakbang papalapit sa dambuhalang gusali, nararamdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Ang kaba ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang bawat hakbang ay isang panunumpa. Pumasok siya sa umiikot na salaming pinto. Bumungad sa kanya ang malamig na hangin mula sa aircon at ang nakakasilaw na kintab ng marmol na sahig. Ang labi ay abala, puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit, lahat ay may kanya-kanyang lakad. Naalala niya ang lahat. Ang matayog na kisame, ang dambuhalang chandelier, ang malaking logo ng Devilla, isang malaking letrang D na may korona na tila isang simbolo ng kapangyarihang yumurak sa kanya. Noon, ang lugar na ito ay nagdulot sa kanya ng sindak. Ngayon, nagdulot ito sa kanya ng galit. Isang malamig at kalkuladong galit. "Ma'am Clara Santos?" Tanong ng isang babae sa reception. "Ako nga," sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. "This way po, ma'am. Hinihintay na po kayo sa boardroom." Sumunod siya sa babae. Ang bawat pasilyo ay pamilyar. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang nakaraan. Handa na siya. Pinaghandaan niya ito. Ngunit walang anumang paghahanda ang sapat para sa sandaling muli silang magkaharap. Tumigil sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. "Dito po, ma'am." Huminga siyang muli ng malalim. Pinakakalma ang kanyang sarili at pumasok. Ang boardroom ay eksakto, tulad ng naaalala niya, mahaba ang mesa. Napapaligiran ng mga upuang gawa sa katad. Sa isang dulo ay isang malaking screen, at sa kabilang dulo, nakaupo sa pinakakabisera, ay ang lalaking minsan niyang tinawag na mahal ko, si Miguel de Villa. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila biglang nawala. Sa isang saglit, ang kanyang pinaghandaang maskara ay muntik ng malaglag. Mukha itong pagod. Mayroon ng mga guhit ng pag-aalala sa gilid ng mga mata nito. Nawala pa dati, ngunit naroon pa rin ang parehong tindig, ang parehong aura ng kapangyarihan. Hindi ito nag-angat ng tingin sa una. Abala ito sa pagbabasa ng ilang papel. "Good morning, everyone. This is Dr. Clara Santos, our new medical consultant for the foundation," anunsyo ng head ng HR. Doon lang nag-angat ng tingin si Miguel, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo para kay Clara. Ang buong mundo ay huminto. Ang ingay ng silid ay naglaho. Tanging ang mukha lamang ni Miguel ang kanyang nakikita, at nakita niya ito. Ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito, ang pagkakatigil ng kanyang paghinga, ang tila pagkalito na dumaan sa kanyang mukha na para bang nakakita ito ng isang multo. Hawak nito ang isang mamahaling pluma. At sa pagkabigla nito, dahan-dahan itong nalaglag mula sa kanyang mga nanginginig na daliri, gumulong sa makintab na mesa bago bumagsak sa sahig na may mahinang kalabog. Walang sino man sa silid ang nakapansin, maliban sa kanya. Mabilis na nakabawi si Miguel. Isang propesyonal na ngiti ang ipinalit sa kanyang pagkabigla. Ngunit hindi nito naitago ang gulo sa kanyang mga mata. "Welcome to the team, Dr. Santos." Sabi nito, ang boses ay bahagyang mas malalim kaysa sa dati. "We look forward to working with you." Tumango lang si Clara. Nagpapasalamat na hindi nanginig ang kanyang boses nang siya ay nagsalita. "Thank you, sir. I look forward to contributing to the foundation's goals." Nagtuloy ang meeting, ngunit sa buong oras na iyon, nararamdaman ni Clara ang mga mata ni Miguel na palihim na sumusulyap sa kanya. Sinubukan niyang mag-focus, ngunit ang presensya nito ay isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang kontrol. Nang matapos ang meeting, isa-isa nang nagsilabasan ang mga tao. Mabilis na tumayo si Clara, gustong makalayo agad. Ngunit pagdating sa may pinto, isang boses ang pumigil sa kanya.
Dr. Santos, lumingon siya. Silang dalawa na lang ang natitira sa malawak na silid. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong niya, pinipilit na panatilihing formal ang tono. Wala naman, sabi ni Miguel. Tumigil ilang talampakan mula sa kanya. I just want to formally welcome you. If you need anything, my office is always open. Salamat po. Tumalikod na sana siyang muli nang magsalita itong muli. Pasensya na sa itatanong ko pero nagkita na ba tayo dati? Ito na. Ang tanong na alam niyang darating. Sa tingin ko po ay hindi, sir. Sagot niya, tinitigan ito ng diretso sa mata, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sigurado po akong maaalala ko kung nakilala ko na ang CEO ng De Villa Corporation. Isang bahid ng pagkabigo ang dumaan sa mukha ni Miguel. Tumangulang si Clara at nagsimulang maglakad. Nagkasabay sila papunta sa elevator. Ang katahimikan sa loob ng maliit na espasyo ay nakakabingi. Naririnig niya ang sarili niyang paghinga. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Miguel. Saan ka nga pala galing, Doktor? Basag ni Miguel sa katahimikan. Ang mga tanong ay tila pilit. Galing po ako sa isang maliit na probinsya sa Timog. Sagot niya. Isang sagot na kalahating totoo. I see. Bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Hindi na siya naghintay pa. Mauuna na po ako, sir. Naglakad siya palayo ng mabilis. Hindi lumilingon. Nararamdaman niya ang mga mata ni Miguel na nakatitig sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sa control room ng gusali, isang security officer ang nag-zoom in sa isa sa mga kamera, nakatutok sa babaeng paalis na ng lobby. Sa tabi niya, si Doña Isabela de Villa ay nakatayo. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Sino siya? Malamig na tanong ng matanda. Clara Santos po, Doña. Ang bagong consultant. Tinitigan ni Doña Isabela ang imahe sa screen, ang paraan ng paglalakad ng babae. Ang tindig. May isang bagay na pamilyar. Isang bagay na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Naningkit ang kanyang mga mata. Sinusuri ang bawat detalye. Samantala, sa lobby, nakatayo pa rin si Miguel, nakatanaw sa pinto kung saan nawala ang babae. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang kanyang puso ay tumitibok sa isang paraan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang pangalang hindi niya dapat binibigkas. Isang multo, sa isang iglap ng kahinaan, sa isang sandali ng pangungulila. Isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang mahinang bulong na tanging siya lang ang nakarinig. Ara? Kinagabihan, hindi mapakali si Miguel. Pabalik-balik siya sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower. Ang tanawin ng kumikinang na syudad sa labas ng salaming dingding ay hindi man lang makakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay. Isang mukha. Clara Santos. May isang bagay sa babaeng iyon. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi lang ang halos perpektong pagkakahawig nito kay Ara. Naroon din sa kanyang mga mata. May lalim, may lungkot, at may isang kislap ng apoy na pamilyar sa kanya. Imposible. Bulong niya sa sarili. Sabay gulo sa kanyang buhok. Patay na si Ara. 5 taon na. Isang trahedya. Isang kasinungalingan. Isang bangungot na pilit niyang ibinabaon sa limot araw-araw. Pero ngayong araw, ang bangungot na iyon ay nagising. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator, isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Leo, it's Miguel. Sabi niya pagkasagot sa tawag. I have a job for you. I need a background check on someone. Everything you can find. Her name is Clara Santos. Pagkatapos ng tawag, sinubukan niyang bumalik sa trabaho. Ngunit ang mga numero sa financial reports ay lumalabo sa kanyang paningin.
Ang mga letra sa mga kontrata ay nagsasayawan. Sumuko siya. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata at tulad ng isang magnanakaw sa gabi, ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Isang gabi sa kanilang terrace. Nakaupo sila ni Ara, magkayakap, habang pinapanood ang mga bituin. Kapag nagkaanak tayo, bulong ni Ara, gusto ko dalawa agad. Isang lalaki, isang babae, para may partner in crime agad sila. Tumawa siya. At anong ipapangalan natin sa kanila? Tanong niya. Ngumiti si Ara, Marco at Maria. Isang hapon sa park. Hinihintay nila ang resulta ng kanyang ultrasound. Kinakabahan si Ara. Hinawakan niya ang kamay nito. Kahit ano pa ang mangyari, mahal ko. Nandito lang ako. Bigla siyang napamulat. Isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Isang pangakong hindi niya natupad. Hindi na niya natiis. Umalis siya sa opisina. Hindi siya umuwi. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Ang lumang warehouse ng kumpanya kung saan itinatambak ang lahat ng mga lumang archive. Sir Miguel? Gabing-gabi na po. Gulat na sabi ng guwardiya. May kailangan lang akong tingnan. Sagot niya, dumiretso sa loob. Ang lugar ay malamig at amoy alikabok at lumang papel. Libo-libong mga kahon ang nakasalansan hanggang sa kisame. Bawat isa ay may label ng taon. Naglakad siya hanggang sa makita niya ang hinahanap. Financial Archives, 5 years ago. Gamit ang isang flashlight mula sa kanyang cellphone, sinimulan niyang maghalungkat. Ito ang mga parehong dokumento na ipinakita sa kanya noon, ang mga parehong ebidensya na nagdiin sa kanyang asawa, pero ngayon, tinitingnan niya ito sa ibang paraan. Tinitingnan niya ito gamit ang mga matang nagdududa, bakit tila perpekto ang lahat? Bakit ang mga pirma ay tila masyadong malinis? Bakit ang mga transaksyon ay nangyari sa mga panahong alam niyang kasama niya si Ara? Wala siyang nakitang konkretong ebidensya ng panloloko, pero naroon ang pakiramdam. Isang bagay na mali. Isang bagay na hindi nagtutugma. Dumating siya sa mansyon na pagod at lalong gulong-gulo. Naabutan niya si Katrina sa sala, nagbabasa ng isang magazine. Nang makita siya nito, agad itong ngumiti. Miguel, you're home late. Sabi nito, ang boses ay malambing. I saved you some dinner. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sinusubukang ayusin ang kanyang kurbata. I'm not hungry, sabi niya. Marahang umiwas sa kamay nito. Pagod lang ako. Ang ngiti ni Katrina ay bahagyang naglaho. May problema ba? You seem distant today. Wala. Marami lang trabaho. Pagsisinungaling niya. Dahil ba yan sa bagong consultant? Tanong ni Katrina. Ang boses ay may bahid na ng selos. Nakita ko siya kanina. Kamukha niya, no? Tumingin si Miguel sa kanya. It's just a coincidence, Katrina. Sana nga. Bulong nito. Sinubukan nitong yumakap sa kanya. Ipinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Miguel, 5 years na. Hindi ka pa rin ba makamove on? Nandito naman ako. Hinihintay ka. Marahan ngunit mariin, inalis ni Miguel ang mga braso nito. Katrina, please. Not now. Iniwan niya itong nakatayo sa gitna ng sala. Ang mukha ay puno ng pagkabigo at galit. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Ngunit hindi nagtagal, may kumatok. Ang kanyang ina. Hindi ko gusto ang babaeng yon, Miguel. Sabi ni Doña Isabela pagkapasok. May kakaiba sa kanya. I want her gone. Mama, she just started. Sagot ni Miguel. Pagod na sa pakikipagtalo. She's qualified. Let's give her a chance. Hindi ito tungkol sa qualifications. Giit ng ina. Tignan mo ang epekto niya sa'yo. Isang araw pa lang. Pero para ka nang bumalik sa dati. Nagiging mahina ka na naman.
Habang nagsasalita ang kanyang ina, may napansin si Miguel ang paraan ng pagtingin nito, ang tensyon sa kanyang boses. Hindi ito pag-aalala, ito ay takot. Nang gabing iyon, hindi na naman siya makatulog. Pinagmamasdan niya ang buwan mula sa kanyang bintana nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Leo. "Boss, nakuha ko na ang initial report kay Clara Santos. May problema. Walang record, walang birth certificate, walang school records, walang kahit anong government ID bago ang 5 taon. Para siyang multo." Napahigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang cellphone. Isang multo. Ang salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Isang multo mula sa nakaraan na nagbabalik para sa isang hangarin. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang kakatwang kislap ng pag-asa. 2 linggo na si Clara sa De Villa Corporation, 2 linggo ng maingat na pagmamasid, ng pakikinig sa mga usapan, at ng pag-aaral sa bawat galaw sa loob ng gusaling iyon. Sa ibabaw, isa siyang mahusay na medical consultant. Nakikipagpulong siya sa mga doktor, sinusuri ang mga panukalang proyekto ng foundation at nagbibigay ng mga rekomendasyon. Ngunit sa ilalim ng propesyonal na maskarang iyon, isa siyang mangangaso. Naghahanap ng unang bitak sa pader na itinayo ng kanyang mga kaaway. At sa wakas, natagpuan niya ito. Ang pangalan niya ay Mang Edgar, isang dating accountant ng foundation. Nasa mga huling taon na bago magretiro. Siya ang isa sa mga unang tinanggal sa trabaho matapos pumutok ang eskandalo 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa opisyal na record, ito ay dahil sa company downsizing. Ngunit alam ni Clara ang totoo. Si Mang Edgar ang pinilit na gumawa ng mga pekeng dokumento. Pinag-aralan niya ang routine nito. Araw-araw, pagkatapos manundo ng apo sa eskwela, tumatambay ito sa isang maliit na kapihan sa kanto malapit sa dati nitong opisina. Tila isang ritual, isang paraan upang balikan ang buhay na biglang inagaw sa kanya. Isang hapon, pumasok si Clara sa kapihan. Simple lang ang kanyang suot, malayo sa kanyang corporate attire. Umorder siya ng kape at umupo sa isang mesa sa sulok, kung saan tanaw niya si Mang Edgar na mag-isang nakaupo, nakatanaw sa labas ng bintana. Ang mga mata ay malungkot. Nagbasa-basa muna siya ng libro. Naghihintay. Nang tumayo na si Mang Edgar para umalis, aksidente niyang nabangga ito. "Ay, sorry po," sabi ni Clara, habang tinutulungan itong pulutin ang nahulog nitong salamin. "Pasensya na po talaga. Okay lang, iha," sabi ng matanda. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan ito. "Teka, pamilyar ka. Ako po si Clara Santos." Pakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. "Bagong consultant po sa De Villa Foundation." Ang pangalan ng kumpanya ay nagdulot ng isang anino sa mukha ni Mang Edgar. Agad nitong binawi ang tingin. "Ah, ganoon ba? Sige, mauuna na ako. Sandali lang po." Pigil ni Clara. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. "Mang Edgar, di po ba? Narinig ko po ang pangalan ninyo sa opisina. Sabi nila, isa raw po kayo sa mga pinakamagagaling na accountant na nagtrabaho doon." Ang papuri ay nagpabago sa ekspresyon ng matanda. Isang bahid ng pride ang pumalit sa lungkot. "Noon yon, iha. Matagal na. Sayang nga po. At umalis kayo. Medyo magulo po kasi ang mga file na naiwan. Lalo na po yung mga files mula 5 taon na ang nakalipas." Sabi ni Clara. Maingat na inihuhulog ang kanyang pine. May isang folder doon, tungkol sa kaso ni Dr. Reyes. Tila may mga nawawalang dokumento. Sa pagbanggit ng pangalan ni Ara, namutla si Mang Edgar. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. "Wala na akong alam dyan, iha. Matagal na akong wala sa kumpanya. Naiintindihan ko po," sabi ni Clara, puno ng simpatya. "Pero nakita ko po ang records.
Alam kong hindi downsizing ang dahilan ng pag-alis ninyo. Alam kong may mas malalim na dahilan. At alam kong hanggang ngayon binabagabag pa rin kayo nito. Tumingin si Mang Edgar sa kanya. Ang mga matay puno ng takot at pagod. Tila nakita nito ang sariling konsensya sa mukha ng estrangherang ito. Umupo po muna tayo, Mang Edgar. Ako na po ang bahala sa kape. Alok ni Clara. Nag-alinlangan ang matanda, ngunit sa huli, bumalik din ito sa kanyang upuan. Sa sumunod na kalahating oras, walang ginawa si Clara kundi makinig. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng bigat na kinimkim nito sa loob ng 5 taon. Ikinuwento nito kung paano ito tinawag sa opisina ni Doña Isabela. Kung paano ito tinakot na idadamay ang kanyang pamilya. Kung hindi ito susunod. Kung paano nito ginugol ang bawat gabi sa loob ng 1 linggo. Pekehin ang mga papeles. Nasisira sa buhay ng isang inosenteng tao. Wala akong nagawa, iha. Sabi nito. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. May sakit ang asawa ko noon. Kailangan ng gamot. Ang mga anak ko, nag-aaral pa. Kung nawalan ako ng trabaho sa masamang paraan, sino ang tatanggap sa akin? Walang may kasalanan sa inyo, Mang Edgar. Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay isang bulong. Ginawa ninyo lang ang kailangan ninyong gawin para protektahan ang pamilya ninyo. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang kamay ay marahang pumindot sa isang maliit na button sa kanyang cellphone. Ang recorder ay gumagana, pero ang konsensya, iha, hagulgol ng matanda. Ang konsensya ko, araw-araw, gabi-gabi, binabangungot ako. Ang mukha ni Doktora, napakabait niyang tao. Ito na ang pagkakataon ni Clara. Paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan para maitama ang lahat? Napaangat ng tingin si Mang Edgar. Ang pag-asa ay sumilay sa kanyang mga mata. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, iniwan ni Clara si Mang Edgar na may bagong pag-asa at siya may hawak na ngayong isang mahalagang armas. Ang nai-record na testimonya nito. Lumabas siya ng kapihan. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang labi. Ito ang unang hakbang, ang unang lamat sa pader. Ngunit habang naglalakad siya sa sidewalk, isang kaba ang biglang dumaan sa kanyang sistema. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Lumingon-lingon siya. Ang mga tao ay naglalakad ng normal. Ang mga sasakyan ay dumadaan. Ngunit sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada, may nakita siyang isang anino. Isang lalaki, may hawak na kamera na may long lens, nakatutok sa direksyon niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umalis ang kotse. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Natuklasan na siya. Alam na nilang may ginagawa siya. Hindi ito isang laro. Ang pagbabalik niya ay hindi lang napansin. Ito ay isa ng banta. At alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Katrina. O mas malala pa, si Doña Isabela. Kailangan niyang mag-ingat. Ang bawat susunod na hakbang ay mas magiging delikado. Ang biyahe pabalik sa Batangas ay puno ng tensyon. Bawat sasakyang sumusunod sa kanyang taxi ay tinitingnan ni Clara. Bawat anino sa kanyang peripheral vision ay nagdudulot ng kaba. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay hindi nawala, bagkus ito'y naging isang balabal ng panganib na nakapulupot sa kanya. Hindi na ligtas sa Maynila. Ang pagkatuklas sa kanya ay nangangahulugang kailangan niyang bilisan ang kanyang mga plano o mas malala pa, baka kailanganin niyang umatras. Gabi na nang makarating siya sa maliit na nayon. Ang payapang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila isang babala. Pagpasok niya sa kubo, naabutan niya si Mang Lito na nagtatagpi ng lambat sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, tulad ng dati. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at makita ang kanyang mukha, agad nitong naramdaman na may mali.
Anong nangyari? Tanong agad ng matanda. May sumusunod sa akin, Mang Lito? Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya mula pa kaninang hapon. Nakita nila ako. Alam na nilang may ginagawa ako. Ibinaba ni Mang Lito ang kanyang ginagawa. Ang kaninang kalmadong mukha ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Tumayo ito. Pumasok ka. Halika sa loob. Ang loob na tinutukoy nito ay hindi ang sala ng kubo. Sa likod ng isang lumang aparador na puno ng mga tuyong dahon ng tabako, may isang pinto na halos hindi mapapansin. Itinulak ito ni Mang Lito at bumungad sa kanila ang isang maliit na silid na gawa sa semento. Ang silid ay puno ng mga kahon, mga lumang dokumento at mga litratong kupas na. Sa gitna ay may isang mesang kahoy at sa ibabaw nito ay isang mapa ng lumang Maynila. Ito ang kanilang war room, ang lihim na pinagpaplanuhan nilang ang kanyang pagbabalik. Ikwento mo sa akin ang lahat. Utos ni Mang Lito. Ikinuwento ni Clara ang tungkol sa pagkikita nila ni Mang Edgar, ang pag-amin nito at ang lalaki sa itim na kotse. Habang siya'y nagsasalita, si Mang Lito ay tahimik lang na nakikinig, ang mga matay nakapikit na tila may malalim na iniisip. Nang matapos si Clara, bumuntong hininga ito. Dumating na ang oras, bulong ng matanda, na para bang kinakausap ang sarili. Anong oras po? Naguguluhang tanong ni Clara. Nagmulat ng mata si Mang Lito. Ang mga mata nito ay hindi na mata ng isang simpleng mangingisda. Ang mga ito ay nag-aalab. Puno ng isang galit na itinago sa loob ng ilang dekada. Ang oras para malaman mo ang buong katotohanan, iha, sabi nito. Ang dahilan kung bakit hindi aksidente na natagpuan kita sa dalampasigang iyon 5 taon na ang nakalipas. Lumapit ito sa isa sa mga baul sa sulok at binuksan ito. Kumuha ito ng isang album na balot sa katad. Maalikabok, luma, inilapag niya ito sa mesa at binuksan. Ang unang litrato ay isang masayang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang batang lalaki na nakangiti. Ito ang pamilya ko, sabi ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay biglang naging magaspang dahil sa pigil na emosyon. At ito ako, itinuro niya ang batang lalaki. Tumingin si Clara sa litrato. Pagkatapos ay sa matandang kaharap niya, may hawig pa rin. Ang pangalan ko ay hindi Lito. Pagpapatuloy ng matanda. Ako si Hernando Reyes, ang nag-iisang anak ni Don Alejandro Reyes. Reyes. Ang apelyido ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Clara. Ang parehong apelyido na binanggit ni Miguel sa telepono noon. Ang apelyido na narinig niya sa mga kwento ng matatanda sa kumpanya. Ang Reyes clan. Ang dating kasosyo sa negosyo ng mga De Villa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clara. Ang pamilyang sinira ng mga De Villa. Bulong niya. Inuulit ang mga salitang narinig niya dati. Ngunit ngayon, mayroon na itong bigat, mayroon ng muka. Hindi lang sinira, iha. Ninakaw, mariing sabi ni Mang Lito ni Hernando. Ang lolo ni Miguel, si Don Ricardo de Villa, at ang aking ama ay magkaibigan. Sila ang nagtayo ng pundasyon ng kumpanya, ngunit nilinlang niya si Papa. Pinapirma niya ito sa mga dokumentong hindi nito naiintindihan, mga dokumentong nagsasalin ng lahat ng pag-aari ng aming pamilya sa kanya. Nang matuklasan ni Papa ang katotohanan, huli na ang lahat. Nawala sa amin ang lahat. Sa kahihiyan at sama ng loob, ang aking ama, nagpakamatay siya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay. Nakatakas kami ng aking ina. Nagtago. Nagpalit kami ng pangalan. Namuhay bilang mga anino. At sa buong buhay ko, naghintay ako. Naghintay ng pagkakataon na maibalik ang dangal ng aking pamilya. Nang mabalitaan ko ang nangyari sa'yo, ang kaso mo. Alam kong ito na yon. Alam kong inuulit ng kasaysayan ang sarili nito.
Ang isang De Villa ay muling sumisira ng isang inosente para protektahan ang kanilang maduming yaman. Kaya, kaya ninyo ako sinagip. Hindi lang kita sinagip, Ara, sabi ni Hernando. Sa unang pagkakataon ay tinawag siyang muli sa dati niyang pangalan. Pinili kita. Ikaw ang naging sagot sa mga panalangin ko. Isang biktima rin. Isang taong may sapat na dahilan para lumaban. Binuksan nito ang isa pang kahon at kinuha mula roon ang isang maliit at kinakalawang na susi. Inilapag niya ito sa mesa. Sa ibabaw ng litrato ng kanyang pamilya, ito ang susi sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko sa Binondo. Nasa loob niyan ang mga orihinal na kasulatan. Ang tunay na kontrata sa pagitan ng aking ama at ni Ricardo de Villa. Ang ebidensya na magpapatunay na ang kalahati ng yaman ng mga de Villa ay pag-aari ng mga Reyes. Tinitigan ni Clara ang susi. Ang maliit na piraso ng metal na iyon, hindi na lang ito isang susi. Ito ay isang armas. Isang bombang sasabog at wawasak sa pundasyon ng pamilyang sumira sa kanya. Ang kanyang paghihigante ay hindi na lamang para sa sarili niya. Hindi na lang ito para mabawi ang kanyang mga anak. Naging mas malaki ito. Naging mas malalim. Hindi lang ito paghihiganti para sa'yo, Ara, sabi ni Hernando. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang dalawang baga para ito sa ating lahat. Ang report mula kay Leo ay parang isang multo na bumabagabag kay Miguel sa buong maghapon. Walang record, para siyang multo. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan habang pinamumunuan niya ang isang board meeting, habang sinusuri niya ang mga sales projection, habang kausap niya ang mga investor. Paano nangyari na ang isang babaeng kasing talino at kasing galing ni Clara Santos ay walang nakaraan? Ang hapunan sa mansyon ng mga De Villa ng gabing iyon ay mas tahimik kaysa karaniwan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling pinggan. Si Doña Isabela ay nasa isang dulo ng mahabang mesa, si Miguel sa kabila, at si Katrina ay nakaupo sa gitna. Pilit na lumilikha ng usapan na walang pumapansin. Hindi na natiis ni Miguel ang katahimikan. O marahil, hindi na niya natiis ang mga tanong sa kanyang isipan. Ma, simula niya, ibinababa ang kanyang tinidor. May itatanong lang po ako tungkol sa kasaysayan ng kumpanya. Nag-angat ng tingin si Doña Isabela. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang magkasalubong. Ano yon? Ang pamilyang Reyes. Ang mga orihinal na kasosyo ng pamilya natin, sabi ni Miguel. Pinagmamasdan ng maigi ang reaksyon ng ina. Ano po ba talaga ang nangyari sa kanila? Sa isang saglit, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Doña Isabela. Isang kislap ng gulat o takot. Ngunit kasing bilis itong dumating, ganoon din kabilis itong nawala, pinalitan ng isang malamig na pagkairita. Bakit mo naman naitanong yan? Sabi nito, ang boses ay matigas. Iyon ay sinaunang kasaysayan na Miguel. Isang business deal na hindi nagtagumpay. Wala na itong kinalaman sa atin ngayon. Gusto ko lang pong malaman. Giit ni Miguel. Wala kang dapat malaman. Putol ng ina. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng ating kumpanya. Kumain ka na. Ang pag-iwas ng kanyang ina ay mas malakas pa kaysa sa isang pag-amin. Mayroon itong itinatago. Isang bagay na malaki. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Miguel na may tatapusin pa sa kanyang study. Ngunit hindi siya nagtrabaho. Tumayo lang siya sa dilim. Nakatanaw sa bintana. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng palaisipan. Ang pinto ng kanyang study ay bahagyang nakaawang. Mula roon, tanaw niya ang terrace kung saan nag-uusap ang kanyang ina. At si Katrina, iniisip marahil na hindi niya sila maririnig. Hindi ito maganda, Donya. Narinig niyang sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang babaeng yon
At ngayon, nagtatanong na si Miguel tungkol sa mga Reyes. Hindi ito koinsidensya. Huminahon ka, Katrina, sagot ni Doña Isabela. Ngunit kahit sa distansya, ramdam ni Miguel ang tensyon sa boses nito. Ang pagpapanik ay hindi makakatulong. Pero paano kung may alam siya? Paano kung hindi lang siya kamukha? Giit ni Katrina. Kailangan na nating siyang patahimikin, Donya. Bago pa mahuli ang lahat, patahimikin. Ang salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang isang suntok sa sikmura. Huwag kang padalos-dalos. Saway ng ina niya. Padalos-dalos? Donya, 5 taon na ang nakalipas mula nang huli tayong nag-alala ng ganito. Narinig niyang sagot ni Katrina, ang boses ay mas matalas na ngayon. Hindi ko hahayaang masira ang lahat dahil lang sa isang multo. Kung kinakailangang magdandong ulit ng isang aksidente, gagawin ko. Zangyang isang aksidente. Napahawak si Miguel sa pader para suportahan ang sarili. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga salitang iyon, ang pag-amin na iyon, kinumpirma nito ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Hindi aksidente ang nangyari kay Ara. Ito ay planado. At ngayon, binabalak nilang ulitin ito kay Clara. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang isip ay napuno ng isang matinding pangangailangan na protektahan ang babaeng kahawig ng kanyang nawalang asawa. Pumasok siya sa kanyang banyo, kumuha ng isang lumang prepaid phone na itinago niya para sa mga emergency at mabilis na nag-type, panganib, alam na nila. Umalis ka na diyan. Ipinadala niya ito sa numerong nakuha niya mula sa HR records ni Clara Santos. Isang anonymous na numero. Isang desperadong babala. Ngunit habang nakatitig siya sa message sent notification, isang mas malaking takot ang gumapang sa kanya. Paano kung huli na siya? Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan na natin siyang patahimikin. Hindi ito isang plano para sa kinabukasan. Ito ay isang plano para ngayon. Samantala, sa isang maliit na apartment sa Quezon City, si Clara ay kalalabas lang ng banyo. Nakatanggap siya ng isang hindi pamilyar na numero. Isang mensahe na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Bago pa man siya makagalaw, nakarinig siya ng isang kaluskos mula sa kanyang sala. Ang pinto ng kanyang kwarto ay marahas na bumukas. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa loob ng De Villa Corporation. Ang apartment ni Dr. Clara Santos ay pinasok ng mga magnanakaw. Mabilis na umalis si Miguel sa opisina at nagmaneho papunta sa address ni Clara. Naabutan niya ang mga pulis sa labas. Nagpakilala siya bilang boss nito. Pagpasok niya sa apartment, isang eksena ng kaguluhan ang bumungad sa kanya. Ang mga gamit ay nakakalat. Ang mga drawer ay nakabukas. Ang mga unan ay hiniwa. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakita niya si Clara, nakausap ang isang investigador sa isang sulok. Ligtas ito. Walang galos. Ngunit ang mukha nito ay blanko. Ang mga mata ay nakatitig sa isang bagay sa sahig. Sinundan niya ang tingin nito. Sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na gamit, ay isang maliit na digital voice recorder. Wasak. Pinagtatapak-tapakan hanggang sa maging pira-pirasong plastik na lang ito. Ang ebidensya na pinaghirapan niya, ang unang hakbang sa kanyang plano. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Clara, nakita ni Miguel ang pagkabigo, ang galit, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang takot. At alam ni Miguel, sa sandaling iyon, na ang kanyang babala ay dumating ng huli. Ang mga kaaway nila ay nakahakbang na. Kinabukasan, pagpasok ni Clara sa gusali ng De Villa, ang hangin ay tila mas mabigat. Ang mga receptionist na dati bumabati sa kanya ng ngiti ay umiiwas ngayon ng tingin. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya sa pasilyo
ay nagbubulungan habang siya'y dumadaan. Naramdaman niya ito agad. May mali. Isang malaking bitag ang naghihintay sa kanya. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahan. 2 security guard ang nakatayo sa magkabilang gilid ng kanyang mesa at nakaupo sa kanyang sariling upuan na may isang mapanuyang ngiti sa labi ay si Katrina Gonzales. "Good morning, Dr. Santos." Bati ni Katrina. Ang bawat salita ay may pait, or should I say, impostor? Nanatiling kalmado si Clara, kahit pa ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol ng malakas. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. "Anong ibig mong sabihin? Ma'am Gonzales, huwag ka nang magkunwari." Sabi ni Katrina, tumatayo at dahan-dahang lumalakad palibot sa mesa, na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. "Alam na namin ang lahat, ang mga kasinungalingan mo, ang mga ginagawa mo sa likod namin. Wala akong ginagawang masama," mariing sagot ni Clara. Tumawa si Katrina, isang tawang malamig at walang kagalakan. "Talaga? Then maybe you can explain this." Pumindot ito sa keyboard ng kanyang computer. Ang monitor na nakaharap sa kanya ay nagpakita ng mga email na ipinadala mula sa kanyang corporate account, mga email na naglalaman ng mga confidential na data ng kumpanya, mga financial projection, mga research data, mga sikretong formula na ipinadala sa email address ng pinakamalaking kakompetensya ng Devilla Corporation. Nanlaki ang mga mata ni Clara. "Oh, really?" Sarkastikong sabi ni Katrina. "Pero galing yan sa computer mo. Galing yan sa email mo. At ang IT department ay may log ng lahat ng ginawa mo. Ito na yon, ang patibong." Hindi lang nila sinira ang kanyang ebidensya. Gumawa sila ng bago para idiin siya. Napakatalino. Napakawalang hiya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Isabela. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya at galit. At sa likod niya, si Miguel. Ang mga mata ni Miguel ay nakatutok sa kanya. Puno ng pagkalito, puno ng sakit, at puno ng pagdududa. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita ang pagdududa sa mga mata ng lalaking minsan nang nangako na pagkakatiwalaan siya habang buhay. "Ano ang ibig sabihin nito, Dr. Santos?" Malamig na tanong ni Doña Isabela, na para bang hindi nito alam ang nangyayari. "Corporate espionage? Sa loob mismo ng aming kumpanya, pagkatapos naming pagkatiwalaan ka. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang bawat tingin ay isang parusa. Sila ang hukom, ang tagapagpatupad ng batas, at siya ang nag-iisang akusado." "Wala akong kasalanan," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa galit. "Ito ay isang setup. Alam ninyo yan." "Isang setup?" Ulit ni Doña Isabela. Tumatawa ng mapakla. "Bakit namin gagawin yun? Ano ang makukuha namin sa pagsira sa isang estranghero?" "Guards, kunin niyo siya," utos ni Katrina, na tila nasisiyahan sa bawat sandali ng kanyang paghihirap. Humarang si Miguel. Sandali. Lahat ay napatingin sa kanya. "Gusto kong marinig ang paliwanag niya," sabi ni Miguel. Ang tingin ay hindi inaalis kay Clara. "Clara, sabihin mo sa akin ang totoo." Tumingin si Clara sa kanya. Isang bahagi sa kanya, ang munting piraso ni Ara na nabubuhay pa, ay gustong sumigaw ng katotohanan. Gustong sabihin, "Ako to, Miguel! Ako si Ara! Tulungan mo ako." Ngunit alam niyang hindi siya paniniwalaan. Ang pag-amin niya ay magmumukha lang desperadong pagsisinungaling ng isang taong huling-huli na. Umiling siya, isang luhang hindi niya napigilan ang biglang pumatak. "Wala na akong sasabihin. Kahit anong sabihin ko, hindi niyo rin naman paniniwalaan ang pag-iling na iyon. Ang luhang iyon, para kay Miguel, iyon ay isang pag-amin ng kasalanan.
Isang anino ng pagkabigo ang dumaan sa kanyang mukha. Tumabi siya. Hinawakan ng mga guwardiya ang mga braso ni Clara. Ang pakiramdam ay napakapamilyar. Ang kahihiyan, ang kawalan ng magawa. 5 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang. Inuulit na naman ng kasaysayan ang sarili. Kinaladkad siya palabas ng opisina. Ang lahat ng empleyado sa palapag na iyon ay nakatayo sa labas ng kanilang mga cubicle, nagmamasid, nagbubulungan. Ang dating iginagalang na Doktor Santos, ngayon ay isang kriminal. Dumaan sila sa harap ni Miguel. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo sa huling pagkakataon. Sa isang iglap ng desperasyon, habang siya'y kinakaladkad palayo, may ibinulong siya. Isang bulong na sapat lang para marinig ni Miguel. Isang huling baraha. Isang huling pagbabaka sakali. Tanungin mo ang iyong ina tungkol sa pamilyang Reyes. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumama na parang kidlat. Ang pangalang binanggit niya sa hapunan. Ang pangalang naging dahilan ng takot sa mukha ng kanyang ina. Ipinasok siya sa elevator. Habang nagsasara ang mga pinto, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Miguel hindi na nagdududa kundi nag-iisip na ngayon, malalim, mapanganib. Ang laro ay hindi pa tapos. Nawalan man siya ng isang laban, pero ang binhi ng katotohanan na itinanim niya sa isipan ni Miguel ay nagsisimula pa lamang tumubo. Ang boardroom ng De Villa Corporation ay puno ng tensyon. Ang lahat ng miyembro ng executive committee ay naroroon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na parang mga buwitreng naghihintay ng kanilang biktima. Sa gitna, sa paanan ng mesa, ay si Clara Santos. Hindi siya nakaposas, ngunit ang 2 guwardyang nakatayo sa likod niya ay sapat ng tanikala. Si Doña Isabela ang nangunguna sa paglilitis na ito. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Inilalahad ang mga ebidensya laban kay Clara. Mga peking email, mga peking bank transaction, isang perpektong pagkakasala na sila mismo ang gumawa. Si Katrina ay nasa tabi niya. Paminsan-minsan ay nagdaragdag ng mga makamandag na komento. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng huwad na pag-aalala para sa kumpanya. Nakatayo si Miguel sa gilid, malapit sa bintana, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Mula nang mangyari ang insidente sa opisina ni Clara, hindi na siya nagsalita at ang kanyang katahimikan ay mas nakakabahala para kay Doña Isabela kaysa sa anumang pagsigaw. Dahil sa mga matibay na ebidensyang ito, pagtatapos ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Wala na tayong ibang pagpipilian kundi isumite si Ms. Santos sa mga awtoridad para sa kasong corporate espionage at para humingi ng pinakamabigat na parusa na naaayon sa batas. May mga tumango sa mga miyembro ng board. Ang hatol ay tila napagpasyahan na. Mayroon ka bang masasabi para sa iyong sarili, Ms. Santos? Tanong ni Doña Isabela, isang huling paghamak. Tumingin si Clara sa bawat mukha sa silid. Mga mukha ng mayayaman at makapangyarihang tao na walang pakialam sa katotohanan. At pagkatapos, tumingin siya kay Miguel. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Naghihintay siya, nagtitiwala, at si Miguel ay kumilos. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Bago tayo magbigay ng hatol, may gusto muna akong ipakita sa inyo. Lahat ay napatingin sa kanya. Kinuha ni Miguel ang isang remote control mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa malaking screen sa likod ng kanyang ina. Miguel, anong ginagawa mo? Nagbabantang tanong ni Doña Isabela. Hindi siya sumagot. Pinindot niya ang isang button. Biglang nagliwanag ang screen. Lumabas dito ang isang video. Isang video ng isang matandang lalaki na nakaupo sa isang simpleng sala
Ang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Si Mang Edgar. Ako po si Edgar Cruz, dating accountant ng foundation. Nagsimulang magsalita ang boses mula sa speaker, nanginginig. At inaamin ko po na ako po ang pinilit na gumawa ng mga pekeng dokumento para idiin si Dr. Arabella Reyes, 5 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Doña Isabela. Napatingin siya kay Katrina. Nakasing putla niya. Saan mo nakuha yan? Patayin mo yan, Miguel. Sigaw ni Doña Isabela. Ngunit huli na ang lahat. Ipinagpatuloy ni Mang Edgar ang kanyang testimonya. Idinetalye ang lahat, ang pananakot, ang paggawa ng ebidensya, ang utos na direkta niyang natanggap mula kay Doña Isabela at Katrina Gonzales. Isang kaguluhan ang sumabog sa boardroom. Ang mga miyembro ng board ay nagtitinginan, nagbubulungan. Ito ay kasinungalingan! Isang paninira! Sigaw ni Katrina. Talaga? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Kung ganoon, baka gusto ninyong makilala ang taong nag-record ng video na yan. Ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas. Mula roon, pumasok ang isang matandang lalaki. Payat, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Si Mang Lito, o mas kilala bilang si Hernando Reyes. Kasunod niya ang ilang mga abogadong nakasuot ng formal na damit at ilang mga mamamahayag na may dalang kamera. Sino ka? Anong ginagawa ninyo dito? Galit na tanong ni Doña Isabela. Tumatayo. Ako si Hernando Reyes. Pakilala ng matanda. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Ang anak ni Don Alejandro Reyes. At narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa aking pamilya. Kung ang video ay isang bomba, ang pagpasok ni Hernando Reyes ay isang lindol. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang pangalan mula sa nakaraan na kinatatakutan ng mga Devilla. Inilapag ng mga abogado sa mesa ang mga dokumento, mga orihinal na kasulatan na magpapatunay sa kanilang pag-aari. Si Doña Isabela ay napaurong, napahawak sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag, ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Clara. Ang lahat ng atensyon ay biglang napunta sa kanya. Kinuha niya ang kanyang salamin at tinanggal ito. Inalis niya ang pagkakatali ng kanyang buhok, hinayaan itong lumugay sa kanyang mga balikat, at tumingin siya ng diretso kay Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng sakit at galit na tiniis niya sa loob ng 5 taon. Hindi mo na ako kailangang tawaging Clara Santos. Doña Isabela, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang estranghero. Ito ay boses na kilalang-kilala nila. Dahil ang pangalan ko ay Dr. Arabella Reyes de Villa. At nagbalik ako para bawiin ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tao ay natigilan. Ang bawat paghinga ay tila huminto. Si Ara, buhay. Si Miguel ay napatingin sa kanya. Ang kanyang puso ay tila sasabog. Ang multo. Ang babae sa kanyang mga panaginip. Totoo. Ang unang bumagsak ay si Doña Isabela. Napaluhod ito sa sahig. Isang sigaw ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi maaari. Si Katrina ay sinubukang tumakbo, ngunit hinarang na siya ng mga pulis na kasama pala ng mga abogado. Habang isinusawt sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Ara. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng pagbagsak ng isang imperyo na itinayo sa kasinungalingan, tanging 2 tao ang mahalaga. Ang mga mata ni Ara at ni Miguel ay muling nagtagpo. Walang mga salita. Tanging ang bigat lamang ng 5 taong nawala, ng sakit, ng pagsisisi,
At ng isang katotohanan ngayong ay hindi na maitatago pa, ang mga sumunod na araw ay tila isang malaking unos na dumaan sa buhay ni Miguel. Ang revelasyon sa boardroom ay sumabog na parang isang bomba at ang mga epekto nito ay mabilis na kumalat. Ang pangalan ng De Villa, na dati simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay naging simbolo ngayon ng eskandalo at panloloko. Si Katrina ay nasa kulungan, nahaharap sa mga kasong attempted murder at corporate fraud. Si Doña Isabela naman ay nasa ilalim ng hospital arrest dahil sa biglaang pagbagsak ng kanyang kalusugan o marahil dahil sa pagbagsak ng kanyang mundo. Pero para kay Miguel, ang pinakamabigat na pagharap ay hindi sa media o sa korte, kundi sa salamin. Sa bawat pagtingin niya sa sariling refleksyon, ang nakikita niya ay ang mukha ng isang duwag, isang lalaking naging bulag, isang asawang nabigo. Dinalaw niya ang kanyang ina sa ospital. Nakahiga ito sa isang pribadong silid, napapaligiran ng mga makina, mukhang mas matanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang araw. Miguel, mahinang tawag nito. Nang makita siya, hindi sumagot si Miguel. Tumayo lang siya sa paanan ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. "Patawarin mo ako, anak," sabi ng matanda. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka, ang pamilya natin." "Protektahan?" Ulit ni Miguel. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Sinira ninyo ang lahat, ma. Sinira ninyo ang buhay ng isang inosenteng tao. Ang buhay ng asawa ko, ang ina ng mga apo ninyo. Hindi mo naiintindihan." "Ako ang hindi nakakaintindi?" Putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig sa galit. "Sa loob ng 5 taon, pinaniwala ninyo ako sa isang kasinungalingan. Hinayaan ninyo akong isipin na ang babaeng pinakamamahal ko ay isang kriminal, isang taksil. Hinayaan ninyong kamuhian ko ang alaala niya. Paano? Paano ninyo nagawa yun sa akin? Sa amin?" Walang naisagot ang kanyang ina kundi mga hikbi. "Tapos na tayo, ma," malamig na sabi ni Miguel. "Mula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Miguel de Villa." Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo sa silid na iyon ay isang hakbang palayo sa nakaraan, palayo sa pangalang sumira sa kanyang buhay. Kinabukasan, tumawag siya ng isang press conference. Sa harap ng daan-daang kamera at mikropono, ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Sa araw na ito, simula niya, ang kanyang boses ay matatag. "Ako, si Miguel de Villa, ay formal na nagbibitiw bilang CEO at sa lahat ng aking posisyon sa De Villa Corporation, itinatakwil ko na rin ang aking pangalan at ang lahat ng mana na kaakibat nito. Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan sa mga awtoridad upang siguraduhin na ang lahat ng krimen na nagawa ng aking pamilya ay mababayaran." Pagkatapos noon, umalis siya. Iniwan niya ang karangyaan, ang kapangyarihan, ang lahat ng bagay na minsan niyang inakala na mahalaga. Mayroon na lang siyang isang pupuntahan, isang huling pagharap, ang pinakamahalaga sa lahat. Nahanap niya ang address ni Ara, isang simpleng bahay na inuupahan nito kasama si Mang Lito. Nagpunta siya roon nang walang anunsyo. Gabi. Tumayo siya sa labas ng gate. Basang-basa, hindi sigurado kung ano ang sasabihin o gagawin. Para siyang isang teenager na kinakabahan sa kanyang unang date. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-aalinlangan, lumabas siya ng kotse at nag-doorbell. Si Ara mismo ang nagbukas ng pinto. Natigilan ito nang makita siya. Ang kanyang buhok ay basa, ang kanyang damit ay simple lang. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit sa ilalim noon nakita ni Miguel ang babaeng minahal niya. Walang nagsalita sa una. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa bubong. Miguel, sa wakas ay basag ni Ara sa katahimikan.
Ara, sagot niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok siya ni Ara. Nag-alok ito ng kape, isang simpleng kilos na tila nagmula sa ibang buhay. Umupo sila sa sala. May isang maliit na mesa sa pagitan nila na tila isang malaking pader. Alam ko. Panimula ni Miguel, hirap hanapin ang mga tamang salita. Alam kong walang anumang salita ang sapat. Walang sorry ang makakapagbura sa 5 taon. Sa sakit, sa lahat ng nawala sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, Ara. Dahil alam kong wala akong karapatan. Naparito ako para sabihin sa'yo na tama ka at mali ako. Naging duwag ako. Naging bulag. Dapat pinakinggan kita. Dapat pinaglaban kita. Dapat naniwala ako sa'yo. Hindi umimik si Ara. Nakikinig lang ito. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Iniwan ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Miguel. Ang pangalan, ang kumpanya, ang pera. Hindi para bilhin ang kapatawaran mo, kundi dahil iyon ang tama at dahil gusto kong malaman mo na ikaw, kayo, ng mga anak natin. Kayo ang mas mahalaga. Isang luha ang tahimik na gumulong sa pisngi ni Ara. Pinunasan niya ito agad. Saan ang mga bata? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng pananabik. Tulog na sila, sagot ni Ara. Tumango si Miguel, isang alon ng lungkot ang dumaan sa kanya. Tumayo na siya. Sige, aalis na ako. Hindi na kita gagambalain. Nagsimula siyang maglakad papunta sa pinto. Ito na ba yun? Ito na ba ang katapusan? Miguel, tumigil siya. Ngunit hindi lumingon. Hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin, Miguel. Sabi ni Ara. Ang bawat salita ay tila isang maliit na piraso ng bubog. Ang sakit, masyadong malalim. Napapikit si Miguel. Inaasahan na niya ito, pero masakit pa rin. Pero, ang mga bata, pagpapatuloy ni Ara. Kailangan kanila. Dahan-dahang lumingon si Miguel. Nakatayo si Ara. Ang mga braso ay nakayakap sa sarili, na para bang pinipigilan ang sariling mabasag. Kailangan nila ng isang ama. Sabi nito, isang tunay na ama, hindi isang CEO, hindi isang De Villa, isang ama na naririyan para sa kanila. Kaya mo bang maging ganoon? Sa gitna ng sakit at pagsisisi, isang maliit na binhi ng pag-asa ang itinanim sa puso ni Miguel. Hindi ito kapatawaran, hindi pa ito pag-ibig, ngunit ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para magsimulang muli. Lumipas ang 1 taon. 1 taon ng dahan-dahang paghilom. 1 taon ng muling pagbuo. Para kay Ara, ito ay 1 taon ng pagbawi. Ibinenta niya ang kanyang kwento sa isang publisher. Hindi para sa pera, kundi para maibahagi ang kanyang pinagdaanan at magbigay inspirasyon sa iba. Ang perang nakuha niya, kasama ang tulong mula sa pamilya Reyes bilang pasasalamat, ay ginamit niya upang magtayo ng isang maliit na klinika sa Batangas, sa mismong nayon kung saan siya unang nasagip. Tinupad niya ang kanyang sinumpaang tungkulin ang maglingkod sa mga nangangailangan. Para kay Miguel, ito ay 1 taon ng pagpapatunay. Ginamit niya ang natitira niyang personal na pera para mamuhay ng simple. Natuto siyang magluto, maglaba, at gawin ang mga bagay na dati ginagawa ng iba para sa kanya. Ngunit ang pinakamahalaga, tuwing Sabado't Linggo, nagmamaneho siya papuntang Batangas. Walang palya. Sa una, ang mga anak niya, si Marco at Maria, ay malayo sa kanya. Para sa kanila, isa siyang estranghero. Ngunit hindi sumuko si Miguel doon sa dalampasigan kung saan minsang natagpuan si Ara na sawi. Doon niya dahan-dahang binuo muli
ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak. Nandoon siya nang unang matutong magbisikleta si Marco nang walang training wheels. Siya ang humawak sa likod ng upuan, tumakbo kasabay nito at siya rin ang sumalo rito nang ito'y matumba. Nandoon siya para panoorin si Maria na buuin ang kanyang unang sandcastle, masayang pumapalakpak sa bawat toreng na itatayo nito. Unti-unti, ang Sir Miguel ay naging daddy. Ang mga ilag na tingin ay napalitan ng mga yakap. Ang katahimikan ay napalitan ng tawanan. At sa lahat ng ito, si Ara ay nasa di kalayuan, nagmamasid. Nakikita niya ang pagbabago kay Miguel. Ang dating aroganteng CEO ay wala na. Ang pumalit ay isang lalaking mas simple, mas mapagkumbaba, at higit sa lahat, mas totoo. Ang pagmamahal sa kanyang puso, na inakala niyang patay na, ay nagsimulang muling tumibok. Isang mahinang pintig sa una, ngunit palakas ng palakas sa bawat pagngiti ng kanilang mga anak. Isang hapon, isinama sila ni Ara at Miguel sa isang sementeryo sa probinsya. Isang simpleng sementeryo na tinatanaw ang dagat. Lumapit sila sa isang puntod. Nakasulat dito, Alejandro Reyes, isang mabuting ama. Sino po siya, Mama? Tanong ni Maria. Lumuhod si Ara. Siya ang tatay ni Lolo Nando mo, sagot niya. Dahil sa kanya, nagkakilala kami ng daddy ninyo sa pangalawang pagkakataon. Naglagay sila ng mga puting bulaklak sa puntod. Isang tahimik na pasasalamat sa nakaraan na, sa kabila ng sakit, ang siyang nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Nang papalubog na ang araw, naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Sina Marco at Maria ay masayang naghahabulan sa mga umaatras na alon. Ang kanilang mga tawa ay isinasayaw ng hangin. Naiwan sa likuran sina Ara at Miguel, magkatabing naglalakad. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Masaya sila. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nasa mga anak. Oo. Sagot ni Ara, isang ngiti ang nasa kanyang labi. Masaya tayo. Tumigil si Miguel sa paglalakad. Humarap siya kay Ara. Ang tunog ng mga alon at ang tawa ng mga bata ang kanilang naging musika. Ara, panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya itinatago. Isang taon na. Isang taon mo na akong binibigyan ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko. At sa bawat araw na kasama ko kayo, mas lalo kong naiisip kung gaano ako naging isang hangal para pakawalan ka. Kinuha niya ang kamay ni Ara. Mainit, pamilyar. Wala na akong mansyon na maiaalok sa'yo. Wala nang mga sports car. Wala nang mga diamante. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang buhangin. Hindi na siya ang makapangyarihang Miguel de Villa. Siya na lang si Miguel, isang ama, isang lalaking nagmamahal. Hindi siya kumuha ng sing-sing mula sa kanyang bulsa. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na kabibe mula sa buhangin. Itinaas niya ito kay Ara. Ang tanging maibibigay ko na lang sa'yo ay ang aking sarili. Ang buong ako, ang oras ko, ang puso ko, at ang isang pangako na sa bawat araw ng buhay ko, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo at ng mga anak natin. Ang mga mata ni Ara ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kagalakan, luha ng paghilom. Hayaan mo akong mahalin ka ulit, Ara. Bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos kainin ng tunog ng alon. Sa tamang paraan ngayon, hindi agad sumagot si Ara. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting matagal nang nawala. Dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Miguel na may hawak na kabibe. Tinulungan niyang tumayo si Miguel. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi. Tinawag nila ang mga bata.
At habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot tanaw, ang apat na anino sa dalampasigan ay naging isa, isang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng apoy, nawasak ng kasinungalingan, ngunit muling nabuo mula sa abo, mas matatag at mas buo kaysa dati. Ang kanilang kinabukasan ay isang blankong pahina, naghihintay na sulatan, ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang sila na, nang magkakasama, ang hahawak ng panulat. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at muling pagbangon ni Naara at Miguel. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Salamat sa paglalaan ng inyong oras, sa pagbibigay ng inyong emosyon, at sa pagiging kasama namin sa mahabang paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa akin. Bawat salita ay may dalang bigat. Bawat eksena ay may dalang pakiramdam. Kasama ninyo akong naramdaman ang sakit ng pagtataksil, ang galit ng kawalan ng katarungan, at ang init ng isang pag-ibig na muling nabuo mula sa abo. Naging totoo para sa akin sina Ara at Miguel, at umaasa akong naging totoo rin sila para sa inyo. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon at maghilom. At isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong kwento. Inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentong magpapakilig, magpapaiyak, at magbibigay ng inspirasyon. Nagmamahal, Sweet Kilig Pei Ho.